Good afternoon everyone, welcome back ulit sa aking vlog, no? Ngayon, pag-usapan naman natin, ano ba yung connection ng medication and lifestyle modification? Bakit ba laging sinasabi sa atin ng mga doktor to? Bakit ba paulit-ulit na lang na sinasabing magbawas ka ng timbang, ayusin ang pagkain? May gamot naman. May iniinom naman akong levothyroxine, may iniinom naman akong Topdin. So, bakit kailangan ko pang baguhin yung lifestyle ko? O tara, discuss ko sa'yo. Simple lang, no? Yung medication natin, unahin natin yung Topdin. Okay, may Topdin tayo. Oo, that is anti-thyroid medication. May levothyroxine tayo, that is hormone replacement, no? Ganito, kung ikaw magpapatuloy sa lifestyle mo, alam mo, sasabihin sa'yo ni Doc, tigilan mo muna kumain ng mga pagkaing matataas sa iodine, pero tinutuloy mo pa rin. So, syempre, dahil may hyper ka na o kaya may thyroiditis ka na, ang mangyayari dito, matitrigger lang lalo yung condition mo. So, ang mangyayari, parang nagsasalo ka ng tubig, ang gamit mo is strainer. Parang ganon. So, anong nangyayari? Hindi gagana yung gamot. Tumatapon lang yung gamot. Dadaan sa katawan mo, oo. Pero, tumatapon. Ngayon, ganun din sa levothyroxine. May kabagalan na yung ating metabolismo. Diba? Alam naman natin yan. Kaya nga nagigain tayo ng weight. Pero, anong ginagawa mo? Panay ang kain mo pa rin ng matatamis, ng matataba. Sobra-sobra ka sa pagkain ng carbohydrates. Imbis na mag-cut ka or magkaroon ka ng balanced diet, anong ginagawa mo? Kumakain ka ng sobra-sobra. So, ang tendency, tataba ka talaga. Ganun lang po. Ngayon, kung sasabihin mo naman na, hindi, may gamot naman. Yes, may gamot naman. Pero hindi ibig sabihin, pwede mo nang abusuhin yung katawan mo. 'Di ba? Okay, yung gamot na yan, ano lang yan guys, tulong. Sabihin natin parang 30% pa rin yan. 70% malaki pa rin talaga ang epekto ng lifestyle. For example, may regular exercise ka ba? May balanced diet ka ba? Mayroon ka bang enough na sleep? 'Di ba? Ganun lang. Nagagamot ka nga. For example, nagtitake ka ng gamot sa cholesterol together with your levothyroxine. Ang kinakain mo naman, sisig sa umaga. Sa tanghali, liempo. Sa gabi naman, bulalo. Lahat yun, tagdadalawa, tagtatatlong kanin. So, anong mangyayari sa atin nun? Tapos, wala ka pang exercise. Mahilig ka pang magpuyat. 'Di ba? So, wag na tayong makipagtalo or wag na tayong maguluhan. Napaka-importante po talaga ng lifestyle modification. Hindi naman natin sinasabing, alisin mo na to, alisin mo na yan. Ang kailangan lang naman natin, kumain pa rin tayo pero yung mas masusustansya. Kung nagpupuyat ka, wag na po tayong magpuyat, matulog na po tayo ng tama at nasa oras. Kung ikaw may hypo, no? Alam naman natin na ang dali na nating mag-gain ng weight, ang dali na tumaas ng kole, ng sugar, ng uric. Tapos tamad kang uminom ng tubig, gusto mo naka soft drinks pa rin, naka milk tea, matatamis pa rin. Pag nagkape ka, 3-in-1 pa rin yung gamit mo. So, anong mangyayari sa atin, di ba? So, sa akin ito yung sa pantaha ko at saka yung talagang opinion ko. Wag na po tayong makipagtalo. Pag sinabi ni doktor na bawasan na po natin ang pagpupuyat, gawin po natin. Kasi pag natutulog tayo ng maayos, natutulog tayo ng tama, nakaka-recover ang ating mga muscle, ang ating mga nerves, lahat yan. Nakakapag-relax tayo ng tama. Tapos, pagdating naman sa exercise, ganun din. Lagi kang nakaupo, lagi kang nakahilata lang. So, anong mangyayari sa atin? Di hindi nagsisirculate yung ating blood ng maayos. Yung oxygen natin, parang feeling natin lagi tayong kukonti. May mga ganun Tapos pakiramdam mo, sluggish or may tardiness ka lagi. Kasi nga, wala kang exposure, wala kang
vitamin D man lang na nasasagap sa labas, 'di ba? So simple as that. Maraming doktor nagsasabi na kailangan ng exercise at totoo po yun. So yun yung relationship talaga ng medication and lifestyle modification. Eh kung sasabihin mo sa akin, sir, baka po pwede namang baguhin ko na lang yung lifestyle ko. Well, po pwede naman, no? As long as talagang mapapanindigan mo. Ang problem kasi minsan, kaya hindi ginagawa ni doktor na yung modification lang, to make sure din na magaguide yung katawan natin, yung mga sarili natin, kung paano pabababain. For example, no, binigyan tayo ni doktor ng gamot sa cholesterol, binigyan tayo ng mga statins. Okay, pag tinitake natin siya, o babalik ka after 1 month, after 2 months. Pag nakita ni doktor yun na, oh, normal na, ginagawa mo ba yung diet mo? Opo, ginagawa ko po. Makikita naman nila yun based sa result mo, no? Pag nakita ni doktor na, oh sige, mukhang ginagawa mo yung diet mo. Another 1 month na lang, pag ganito pa rin yung result mo, tatanggalin ko na yung simvastatin mo. So may ganun. Okay? Eh pag nakita ni doc na yung cholesterol mo kahit may simvastatin ka na, hindi bumababa. O kaya mas lalong dumoble. Hindi mo ginagawa yung lifestyle modification, no? See? Makikita agad ni doc. Ang mangyayari nun, dodoblehin yung dosage mo para sa cholesterol. So gastos 'yun. For example, naka 40 mg ka ng ng simvastatin. Example lang ha. Eh dahil nga hindi mo ginagawa yung lifestyle modification, sige ka pa rin sa kain ng mamantika, ng maaalat. Anong nangyari? Imbis na naka 40 ka, ginawa ni doc ngayon 80 or 60. Diba? So ganun lang, ganun yung nangyayari. 'Di ba? So ganun din sa levothyroxine, pag nagte-take po tayo, minsan may mga pasyenteng gusto lang nilang inumin kung kailan nila maalala. Mali 'yun. Kaya minsan pag bumalik sila, ang taas-taas ng TSH pa rin. Naka 100 na nga naka 150 na nga mula Lunes hanggang Biyernes. Pagdating naman ng Sabado, Linggo, 100. May kilala akong gano'n, no? Hindi niya tinitake yung levothyroxine niya ng ayos, no? Sumasablay siya. Sabi sa kanya nung doktor, ituloy mo lang yan. Yung pagsuway mo sa pag-inom ng gamot. Sunod, baka stroke ang abutin mo. Kasi nga, imagine, minsan sasabihin niya, ay hindi ko po kasi nainom ng Sabado, Linggo, nalimutan ko. See, mali yun. Minsan naman isasabay niyo sa pagkain, mali rin yun. Kasi para makuha mo talaga yung full effect ng levothyroxine, 30 minutes at least. Okay? Bago tayo mag-almusal. So, dapat sundin talaga natin yung tamang pag-inom, no? Kasi ganun yun, guys, Hindi siya po pwedeng kung kailan mo lang gustong inumin, saka. Okay? Mali yun, ha? Tapos, syempre, pag sinabi mong medication, talagang dapat consistent ka dyan. Kailangan ibabalik mo rin yan sa doktor. Pag sinabi ni doktor na kailangan mo siyang ibalik sa akin 2 months from now. Kung kilalang pasyente, kamag-anak, o ano pa, kaibigan na nagbago yung buhay because of lifestyle modification. Yung dating naninigarilyo, dating umiinom, nagsipag-quit na. Ngayon, ang gaganda ng mga itsura, ang titikas tignan, bumata, no? Although may maintenance, pero kita nyo naman, ang edad 60, 65, 75, 85, may mga ganyan. Tatay ko nga 75 na pero nakakapag-drive pa yon. From Laguna to Quezon Province, like Padre Burgos, Lucena, kaya pang mag-drive ng tatay ko because of lifestyle modification. Dati ang tatay ko naninigarilyo, umiinom yan. Siguro na siya, 25 years na siyang walang sigarilyo, walang alak. Kita nyo naman yung naging kapalit, 'di ba? Ang ganda ng katawan niya. Okay? Awa ng Diyos, papasalamat ako, malakas, walang sakit. May maintenance yun sa high blood. Pero awa ng Diyos, okay. 'Di ba? Nakarating siya sa edad na 75. Kasi yun yung ginagawa niya, no, lifestyle modification. Kumakain siya ng healthy. Kumakain pa rin ng mga karne, pero in moderation. Tapos tuwing umaga nagwo-walking 'yon. Hindi naman kaya niya mag-jogging kasi nga
may edad na rin, pero yung walking niya everyday, 1 hour yun. 'Di ba? So yun yung tinatawag na lifestyle modification, healthy living. Alas 8 ng gabi, tulog na yun, gigising yun alas 3, alas 4 ng madaling araw. Tapos bibili yun ng pandesal after niyang walking, no? Okay naman, 'di ba? So ganun lang. Ako dati, guys, naninigarilyo ko for more than 10 years din naman. Ngayon, magsasampung taon na akong hindi nagyoyosi. Sa alak, ganun din. Hindi na rin ako umiinom. Uminom man ako yung zero alcohol na beer. Ganun lang. Pero kasi, guys aminin natin, wala naman tayong makukuhang maganda dyan. Sigarilyo, puyat, alak, ano pa. Kung anong vape na yan. Kung gusto nyo mag-vape, wala akong magagawa. Decision nyo yan eh. Pero for me, wala po kayong makukuhang magandang benepisyo dyan. Okay? Ang summary ng ating video ngayon, ng ating discussion, medication and lifestyle modification. Napaka-importante po niyan, lalo na sa atin, nakagaya nating may hyper at may hypothyroidism. Lalo na kung ikaw ay bago pa lang na nagkaroon o bagong diagnose ka ng hyper or ng hypo, o kaya naman kung ikaw ay tinanggalan ng thyroid, I'm sure kayang-kaya mo yan, makakabawi ka, sundin mo lang kung ano yung nararapat. Okay? Kagaya ka rin namin na nag-umpisa sa mahirap, pero ngayon, kontrolado. Okay? So, thank you for watching and mabuhay po tayong lahat.